So, hi! Welcome back sa aking channel. So, para sa vlog na to, ipa-perform natin ng experiment na digital input gamit ang software na MPLAB X IDE. So, ang objectives ng experiment na to ay to learn how to create a project and build a project, to understand how the final code programmed to the microcontroller, tapos, to create a simple code for controlling an LED. So, mga kailangan natin para sa experiment na to ay PIC16F18875, 220 ohms resistor, LED, breadboard, connecting wires, PIC kit 3 or 4, tapos power supply, at saka yung ating laptop or PC na may naka-install na MPLAB software. So para sa procedures, part 1, digital input port. Step 1 ay create a new standalone project in MPLAB X for a PIC16F18875. So, punta na tayo sa ating MPLAB X IDE. Ayan. File, new project. Tapos, ayan, microchip embedded. Tapos, standalone project. Click next. Tapos, i-type natin dito yung name ng ating IC. So, PIC16F18875. Ayan. And then, click next. Tapos, select natin tong compiler, XC8. And then, click next. Tapos, project name. So, experiment 2. Ayan. And then, finish. Hintayin lang natin siya magbukas. Ayan. So, okay na. So, next step, open the MPLAB code configurator under the Tools Embedded menu of MPLAB X IDE. So, Tools daw, tapos Embedded, tapos yung Code Configurator. So, ayan, may lumabas na file kung saan natin isi-save yung MCC configuration. Bilang default, click na lang natin yung save. Ayan. Tapos, next step, select the peripherals for your project. For this project, the following peripherals need to be selected. So, ayan, ito yung kailangan. System module, interrupt module, tapos pin module. Katulad lang nung natin, first experiment. So, ito yon, pin module, system module, at interrupt module. So, pwede na natin i-close tong start page at saka yung available resources. So, next, open the pin manager. Tapos, i-click daw yung port A, pin 4, bilang output. Tapos, yung isa ay port B or RB4 bilang input. So, ito daw dapat yung kalabasan. So, punta lang tayo sa pin module, pin manager. Iusog lang natin para makita natin. Ayan. Tapos, port A4 daw ay output. Ayan. Tapos, port B4 para sa ating input. So, yan. So, imbis na dito tayo mag-click, dito tayo sa input kasi katapat niya yung input. Ayan. So, katulad na siya nung nasa picture. Ayan. So, next step, close the pin manager and then click on the pin module selection in the project resources section. RB4 will be the input that will read the switch. The weak pull up or WPU box is checked. Tapos sa RA4 naman, click on the output box. So, dapat daw ito yung kalabasan. So, punta tayo sa ayan, pin module. I-deselect natin tong analog. Tapos, yung RA4 ay output. Tapos, yung RB4 dapat WPU. Ayan. Tapos, palitan na lang natin yung pangalan nila. Yung isa LED, yung isa switch. Para sa output, gawin nating LED. Sa input, switch. So, next, close the pin manager and click on the system module in the project resources to open the center section. In this section, ayan, ayusin natin yung oscillator settings. Dapat daw naka HFI NTOSC tapos 4 MHz yung internal clock. So, punta tayo sa system module. So, ayan, nakaselect naman yung HFI NTOSC tsaka yung 4 MHz. Tapos, ayan, clock divider, value of 4. Okay naman. Tapos, dapat daw nakaselect itong low voltage programming enable. So, by default, automatically nakaselect naman yun. So, wala na tayong babaguhin. So, next step, click on the Generate Code button to have the MCC create the software libraries for this project. So, punta tayo dito sa upper left. Click natin yung Generate. So, makikita natin may lalabas na Generation Complete.
Ayan. Generation complete. So next step, the project will now have both generate header files and source files. It should also have a generated main.c file. So ayan, double click on main.c file. So buksan na lang daw natin yung main.c file dito sa project, tapos source file. Ayan, double click natin tong main.c. Ayan. So dito tayo maglalagay ulit ng code. Dito, sa loob ng system initialize. So bale ito, comment lang to, pwede na natin alisin para medyo malinis yung ating code. Ayan. Tapos, add the following code to the end of the main.c file. So ito yon yung kanina. Sa loob ng while, dapat ilalagay daw itong code na to. So, sulat natin. If switch get value switch underscore get value, tapos close open equals double equal sign, tapos 0. Ayan. Enter, tapos open bracket, enter ulit, tapos led underscore set height, led underscore set height. Ayan. Tapos may else dito, open bracket ulit, led set low naman, led underscore set low, parenthesis, tapos yan. Okay. So ayan, okay na. So next, click on the build project icon. Compile the code. You should see a build successful message in the output window of MPLAB X IDE. So build daw natin gamit itong hammer icon. So click natin and then hintayin natin yung build successful na lalabas dito. So ayan, okay na. Build successful. Tapos next ay make sure your project has the PIC3 selected and the USB cable is connected to the computer. Open the MPLAB IDE and choose the target device. In the tool, choose PIC3 and then click the connect button. So ngayon, buksan na natin yung isang software ng MPLAB, yung MPLAB X IPE. Tapos, kunin na natin yung ating PIC kit para i-connect na natin sa computer. So ngayon, ito yung ating PIC kit 3 at saka yung ating PIC16F18875. So ilagay na natin itong IC dito sa ating adapter. Make sure yung notch ay nandito sa left part. Tapos nakataas yung parang handle. Tapos saka natin ibaba para malak yung IC in place. Tapos ngayon, gumamit ako ng connector para i-connect yung pin nitong adapter papunta sa PIC kit 3. Tapos ngayon, saksak na natin itong USB connector para pwede na natin siyang i-connect sa ating laptop. So ngayon, pwede na natin i-connect yung ating PIC kit 3. Tapos, pumunta na tayo sa MPLAB X IPE. So ito yon. Ngayon, once na-connect na natin yung PIC kit 3, automatic lalabas ito. Yan, yung PIC kit 3 dito. Tapos, punta tayo sa settings. Tapos, advanced mode. And then, default password ay microchip. Login. Tapos, punta tayo sa power settings. Tapos, make sure naka-check itong power target circuit from PIC kit 3. Tapos, ibaba natin yung voltage level ng 3.125. So, punta tayo sa operate and then connect. So, ayan, merong lalabas na window. Pindutin na lang natin yung okay. Tapos, hintayin natin mag-successful. Ayan. Target device found. So, ngayon, ino-load natin yung hex file. Click natin itong browse. And then, punta tayo sa C. Tapos, users. Tapos, yung PC name natin. And then, MPLAB X project, tapos experiment 2, ayan, this default production, tapos ayan, experiment2.x.production.x, and then open natin yan. Tapos ayan, hex file loaded successfully, tapos pwede rin natin i-click yung program. So ayan, makikita natin nakasulat ay programming complete. Pwede rin natin i-disconnect itong PIC kit 3. Tapos, hugutin na natin siya sa ating laptop. So, balik tayo doon sa ating PDF.
Step 15, create the actual circuit as shown below to test the code. So mag-supply daw ng 5 volts sa pin 11, tapos ground sa pin 12. Tapos observe what happened. So ito yung ating circuit. So makikita natin sa ang RB4, meron tayong push button switch. Tapos sa RA4, para sa load natin, merong resistor at saka yung ating LED. So try natin buuin yung circuit. So bago pala natin buuin, balik tayo dito sa MPLAB IDE. Tapos punta tayo dito sa pin manager, grid view. Tapos itong package, ayan, i-select natin yung PDI dito. Para, ayan, katulad na siya nung lumabas yung pin configuration ng ating IC. So, makita natin kung saan natin tinatap yung positive dito, yung negative, tapos yung LED dito, saka yung switch dito. So, para madali natin makita pag gagawin na natin yung circuit. So, ngayon, gawin na natin yung circuit. So, ngayon, ilagay na natin yung ating IC sa breadboard. Make sure yung notch ulit ay nasa taas. So, ito yung pinakatuktok ng aking breadboard ngayon. So, lagay lang natin siya dito. Ayan, naghanda na ako ng dalawang jumper wires para sa positive at negative pin nila. So, sabi dun sa pin configuration, dalawa yung positive and dalawa yung negative niya. So, dito, merong isang positive. Ay, jump na lang natin papunta dito. Tapos yung isa, sa kabila, yung isa doon positive, yung isa ay negative. Kaya, itong negative, i-jump natin papunta dito sa kabila. So, ayan. Ngayon, ilagay na natin yung ating input at saka output. So, para sa input, yun ay nasa pin 4. Pang-apat daw. Kasi ito ay pin 40. So, pin 40, pin 39, 37, and 38. Ayan. Lagay natin dito. Tapos ngayon, magagamit tayo nitong push button. Salpak lang natin siya dyan. Ayan. Tapos yung kabilang pin niya doon, sa same side, yun naman ay nakatap sa negative. So ngayon, para sa ating output, yun ay pang-anim dito sa kabila. So pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, tapos pin 6. Ayan. So lagay na lang natin siya dito. Tapos, lagay natin ang resistor. Tapos yung LED. Ayan. Ngayon, supplyan natin ng 5 volts. Labas natin yung ating 5 volts power supply. Lagay natin yung negative and then yung positive. So, i-on natin. So, ang ina-assume natin na mangyari dito ay pag pinindot natin yung push button, magkakaroon tayo ng output. Kasi, doon sa code natin, once na nag-push tayo ng dito sa switch, nagkaroon ng value, ang LED natin ay magse-set high. So, try natin kung gagana. Push natin. So, ayan. Gumagana naman. Pag pinupush natin siya, umiilaw yung ating LED. So, ngayon, para sa step 16, modify the code in the main.c such that the LED will blink at 2 seconds interval once the button in RB4 is pressed. Write your observations below. So, ngayon daw, ang kailangan natin, di ba kanina pagkapindot, umiilaw agad, instantly. Ngayon ay pagka-pindot ay may delay na 2 seconds, tapos iilaw, tapos 2 seconds mamamatay, 2 seconds iilaw, 2 seconds mamamatay ulit. Kasi nga nag-blink siya. So, para gawin yon, balik lang tayo dito sa IDE file natin, ay sa IDE, MPLAB IDE natin, tapos i-edit natin itong code. Bale, ibaba natin siya, tapos mag-type tayo sa taas ng dalawang underscore, delay, tapos underscore ulit, ms, tapos parenthesis, 2,000. Kasi milliseconds, kaya 2,000. 2,000 milliseconds equals to 2 seconds. Tapos ito, LED, palitan natin yung set high ng toggle para mag-blink siya. Hindi lang siya naka-stay high. So, ayan. Tapos, pinulit natin yung generate. Ay, yung build, I mean. So, ayun, nakalagay, build successful. Tapos, after nating mag-build yon, makikita natin magno-notice itong MPLAB IPE. Nakalagay ay, the loaded hex file has been modified externally. Would you like to reload the hex file? So, kasi, nabago yung ating hex file, kaya
lumalabas itong notification na to. Kaya pilitin natin yung yes para hindi na natin siya kailangang i-reload ulit mamaya. So yes. Tapos balik tayo doon sa ating IPE and then i-connect ulit natin yung ating PicKit. So ayan, na-connect ko na. Ngayon lumabas siya dito sa ating tool. Tapos i-connect lang ulit natin. Ayan, target device found. Tapos ngayon hindi na nga natin kailangan i-reload ulit yung hex file kaya diretso na tayo sa program. Ayan, programming complete. Disconnect ulit natin. Tapos pwede na natin hugutin yung ating PicKit. Tapos alisin natin yung IC. Tapos ibabalik natin siya dun sa ating circuit na ginawa kanina. So ngayon, ibalik na lang natin yung ating IC sa circuit natin kanina kasi parehas lang naman yung ating pin diagram. May iba lang yung condition. On na natin yung supply. So kung kanina nag-on agad once na nag-press tayo dito, ngayon daw dapat pagka-pindot natin 2 seconds bago siya mag-on. Tapos after 2 seconds, mamamatay ulit siya. Tapos mag-repeat yung cycle. So try natin. Pipindutin ko na. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, okay, gumagana siya. So, next, create a program that light the LEDs in RA1, 2, 3, and 4 after the button is pressed in 1 second in RB4. Write your observations below. So, dito naman, after daw, pag napindot daw yung button ng push button, after 1 second, iilaw yung 4 na LED. So, RA1, RA2, RA3, at RA4. So, kung kanina, isa lang, ngayon 4. Tapos, imbis na mag-blink, mag-set high na lang siya. After 1 second na mapindot natin yung push button. So, punta na tayo sa ating IDE. Ngayon, babalik tayo dito sa ating pin module. Tapos, pin manager, grid view. Ngayon, i-unlock natin yung output nitong RA1. Mag-green siya, RA2, at saka RA3. So, ayan. Bali, 4 na yung ating output. Tapos, alisin lang natin yung analog nila. Tapos, ayan. Nakaselect naman sa output. Tapos, i-rename natin ito. Yung RA1, gagawin ko siyang LED1. Yung RA2, LED2. Yung RA3, LED3. Tapos, yung RA4, LED4. So, ayan. Para hindi tayo magkalito nito. So ngayon, bago tayo mag-code, tandaan natin na kailangan ulit natin siyang i-generate. Bago tayo mag-code kasi para mag-save siya dun sa ating configuration. So, babalik tayo dito sa resources. Ayan. Tapos, project resources, katabi niyang button, generate. So, ayan. Generation complete. Pwede na tayong bumalik sa main.c file. Ang gagawin natin, papalitan natin to ng set high. Oops. Ayan. Tapos, dahil 4 siya, ikakopy natin siya. Tapos, ipipaste natin siya ng 3 beses. Bale, lalagyan lang natin ng label. 1, yung isa, 2, 3, and 4. Bale, 4 na LED yung mag-set high. Tapos, sa set low din, kasi diba, if may get value, if not, or else, ibig sabihin, mamamatay siya. So, bali dito, kailangan din natin ng 4 na set low. Oops. Ayan. Tapos, lagyan din natin ng designation. Ayan. Tapos, sabi doon, delay ay 1,000 milliseconds kasi 1 second. After natin mapindot ng 1 second yung switch, saka pa lang magsaset high yung mga LED. So, ayan. I think okay na to. Try na natin i-build. So, ito pala makikita natin dito sa package view ng pin manager. 4 na yung ating output pins. So, meron tayo sa pin 3, pin 4, pin 5, at pin 6. So, kanina kasi diba nasa pin 6 lang. So, ayan. Build successful. Tapos, makikita natin, nag-notif ulit tong sa IPE. Pinutin ulit natin yung yes. Tapos, balik tayo dito. Connect na natin yung PicKit 3. Ayan, okay na. And then, pinutin natin yung connect.
Tapos after nun, pwede na natin i-program. Ayan, programming complete. Disconnect. So, okay na. Alisin na ulit natin. So, try na natin ulit sa circuit kung gagana siya. So, ayan, 4 na outputs na. Kaya, kumuha ulit ako ng 3 set ng LED at resistor. Tapos, ilagay na natin to. Yan. Tapos, ilagay na ulit natin yung IC. So, dun ulit sa pwesto kanina. Ayan. Tapos, ayusin lang natin to. Tapos, try na ulit natin. On na natin yung power supply. Bali dito, ang expect natin mangyayari, once na pinush natin yung button, iilaw silang 4 after 1 second. So, try natin. Push natin. 1. Yan. Okay. Isa pa. Press natin. 1. Okay. So, bali makapansin din natin na once na binitawan natin yung switch, after 1 second, saka lang din sila mamatay kasi kasama yun dun sa set high code. So, try natin ulit. 1. Tapos, bitaw. 1. Ayun. So, next, sabi dito, play around with the code and try other possible applications using input and output ports. So, bali, ginawa ko na siya dito sa IDE. Bali, ang ginawa ko ay yun pa ring 4 na LED. Tapos, imbis na set high, so ginawa ko siyang toggle. Tapos, nilagyan ko lahat ng delay, kada isa. So, yan, 4 na delay. Tapos, kung makikita nyo ito, 10, 20, 30, 40 milliseconds. So, ibig sabihin, magkakasunod siya. So, bali, ang effect nito ay parang ambulance, ganun. Parang ganun yung magiging effect na gusto kong mangyari. Tapos, try natin i-build ulit. Ayan. Tapos, i-program na natin siya sa IC. Ayan. And then, disconnect. Tapos, try na natin siya dun sa ating circuit. So, ayan. Nilagay ko na ulit yung IC. So, katulad ng sinabi ko kanina, ang ina-assume kong magiging effect nito ay para siyang ambulance. Kasi sunod-sunod yung delay nila tapos nakatagel. So, try natin. Ayun. So, okay naman. Makikita natin. Yung ilaw ay parang nagmo-move from right to left.